Good day, everyone. Good morning, good afternoon, or good evening, class. So, during our seminar last week, we are done discussing the adjusting entries. You are exposed and you are um, do your adjusting entries using your source documents. Okay. So, for the next step of your accounting cycle or the bookkeeping corporation, you are tasked to post the journal entries to your worksheet. Okay, again, continuation of your worksheet, you are tasked to post your adjusting entries to your worksheet under the columns of adjustment. Ito siya, class. Ito, i-highlight ko siya. Ay, sorry. Ito, i-highlight ko siya. Yan, ito siya. Okay? Sorry. Ayan. So, ito yung nasa journal entries nyo. Adjusting entries na ginawa nyo, and then ipopost nyo lang siya sa adjustment column. Katulad, halimbawa, itong, di ba ang unang adjusting entries natin dun is debit, depreciation expense. Ito siya. Ayan lang siya. Lalagay lang natin siya. Kung naka-debit siya, debit na natin siya ilalagay sa worksheet. And then post lang natin lahat nung nasa adjusting entries natin yung ginawa natin. Ito siya ha. Ito yung inisa-isa natin. Ayan siya. Okay? Isa-isahin lang natin siya ilagay sa may adjusting or adjustment column ng worksheet. For your utilities expense, since yan ay dalawa, tapos pagdating dito sa worksheet, isang account title lang ito siya. Utilities expense. Ayan na. Pansin niyo, ang ginawa ko dyan ay, utilities expense. Ang ginawa ko dyan, pinagsama ko na ay naging 1,350 siya. Na dapat ito isang 350, isang 1,000. Naging 1,350 na siya. Okay? So, and then, total nyo lang siya. Total niya na is 36,575. Dapat same lang total nung nasa GJ2 nyo or General Journal 2, which is adjusting entries. Okay? So, ganyan mag-iitsura niyan. So, your next step is to complete lahat ng nasa worksheet. So, paano nyo ba siya gagawin? Ang note natin dito is, kapag nag-fill out kayo ng statement of comprehensive income, gaya lang ng partnership, di ba ang turok sa inyo sa partnership, mula service revenue, pababa sa lahat ng expenses. This time naman, mula expenses, ayan, pababa. Ito lang siya. Sige, highlight ko siya para makita niyo siya. Again na, ito ang ayan lang yung sakop ng ating statement of comprehensive income. Ito siya. Ito yung ginagawa natin na kulayan ko din ng same color. Ayan. Okay? Sabi ko sa inyo mula sales hanggang depreciation expense. Ilipat lang natin siya. Let's say we have ito sales. Yung sales natin, baba lang natin siya. Siya yung magiging 560 na galing sa credit. So, credit lang natin siya, 560. And then the rest sa baba, sales return hanggang depreciation expense. Ganun din siya. Ibaba lang natin siya. Ngayon, halimbawa may mga nagkatapat, pag pares debit, add lang natin siya, lagyan sa debit. Pag pares credit, pag nagtama siya, lagyan siya sa credit, add natin siya. Pag debit and credit, magkaibang balance. Pag minus, tapos sundin kung ano yung mas malaking value, kung debit man siya or credit siya. Okay? So ngayon, ang special note dito, based dito sa nilagay ko, kapag nasa statement of comprehensive income na kayo, since ito ay merchandising business, it involves the computation of cost of goods sold. Kapag kayo ay naggagawa ng FS or financial statements ng corporation and under siya ng merchandising business, of course, magko-compute kayo ng cost of goods sold. Yung nabenta nyong inventory. Okay? Cost of goods sold or nabenta nyong inventory or paninda. Okay? So, since ang computation natin ng cost of goods sold, it involves the beginning inventory, freight in kung meron man, yung transportation fee yun. And then, meron tayong
purchases, purchase returns and allowances, purchase discount. Yung mga yun ay part siya ng cost of goods sold. Ngayon, to compute that, ang special note natin is kapag the corporation, lagi natin sasama yung merchandise inventory, beginning and ending. Ngayon, kapag kayo ay gagawa ng statement of comprehensive income, tignan to ha, i-highlight ko ito. Kapag merchandising inventory beginning, lagi nyo siyang ilalagay sa debit. Kapag naman merchandising inventory ending, lalagay nyo siya lagi sa credit. Sir, saan po nakukuha itong merchandising inventory beginning? Ito po ay nakukuha dun sa, pwedeng sa may historical data natin. Sa first or second page ng paper nyo. Sir, saan po nakukuha itong 120,000 na ending inventory? Highlight ko na. Ito po ay nakukuha doon sa second page ng paper nyo sa company policy. Nakalagay doon, merchandise inventory as at September 30 is 120,000. Laging ganyan as is yan. Okay? Lagay lang natin siya. Tapos, bago nyo siya i-add. Okay? Of course, kapag in-add nyo yan, total nyan, ayan, 590,675. Ngayon, hindi siya balanse. Ano sabi ko sa inyo pag hindi balanse? Kung ang ginagawa natin is statement of comprehensive income, pag minus lang natin ang debit and credit. 701,800, lagyan ko na pakita nyo. 701,800 minus 590,675. So, answer nyan is, ang answer nyan ay 111,125. Ngayon, pwede nyo na siyang i-add. Okay, pag in-add nyo yan, 590 and 675, sa 111,125, sagot yan 701,800. Same with your credit. So, balance na siya. Tandaan ng note dito ha, hina-highlight ko. Now, pagdating naman, again na completion of worksheet. Kapag dito naman kayo sa part ng statement of financial position, highlight natin ibang color naman. Para kita nyo siya, ayan. Yan, color green naman. Dito naman, kung kanina mula sales pababa, dito naman mula cash or retained earnings pataas. Yan, highlight natin, ayan. Yan nasa statement of financial position. Ngayon, same process lang. Ililipat lang natin yung mga amount. Ang source natin ito ha, trial balance and adjustment. Dito ako one amount. Mula daw cash pababa, okay cash. Magkano ang cash natin? 174,500, tsaka ang account receivable natin ay 201,600. Okay? Ayan, lagay lang natin. Pagdating dito, sir, di ba sabi niyo po sa amin, ang turo niyo po, kapag magkatapat, tingnan to ha, itong merchandise inventory, ayan siya, highlight ko na lang. Ayan, merchandise inventory. Sir, sabi niyo po sa amin, pag nagkatapat po, pag debit and credit, pag ma-minus, tapos sundin po namin yung malaking amount. Yun, tama naman yun. Pero, ang special note, pagdating dito sa statement of financial position, ang gagawin po natin, tignan ang ending inventory. Ano pang ending inventory dyan? Itong 120,000. Ang gagawin, kukopihin lang to. Walang i-minus ha, walang ipa-plus. Kukopihin lang tong 120,000, dating nasa credit. Pag nilipat nyo sa statement of financial position, siya ay magiging debit na. Okay? Tingnan maigi ha, ayan. Etong 120 na to na nasa credit sa statement of comprehensive income, ililipat dito sa statement of financial position, magiging debit na siya. Pero same amount lang, walang i-minus, walang i-add. Okay? Now, parehas lang din naman ang process. Lagay lang natin, ilipat lang natin yung mga nandito sa trial balance and adjustments. Ngayon, sir, ito po, nagtapat po sila ito. Highlight ko, ayan. Nagtapat po sila. Ayan, nagtapat po sila. 1,000 saka 8,000. Parehas pong credit. Anong gagawin? Siya po ay ating i-add. Tapos, since ay credit yan, lagyan natin siya sa credit side. Okay? So, siya ay 9,000. Same dito naman sa office equipment, copy lang natin siya, 87,000. Pagdating po dito, accumulated depreciation, same siya na magkatapat, nas parehas sa credit, ang gagawin natin, add lang natin siya para siya ay maging credit din. 54 plus 725 equals 6125.
Tapos, meron kayo ditong accounts payable hanggang expanded withholding tax. Since wala makatapat yan, copy lang natin siya. 78,400, 800, and 500. Sir, nagkatapat po ulit sa SSS PhilHealth Pag-ibig. 2,050 tsaka 3,500. Parehas credit. Ang gawin natin? Pag parehas credit siya ay ipag-add lang natin. So, siya ay 5,550. Okay, ito. Same, ano naman po, sir? Credit po, 1,350. So, copy lang natin yung 1,350 galing sa adjustment. And then, meron po kaming output VAT na credit, 64,800. Okay, copy lang natin siya. Same with cash dividends payable, 30,000. And then, we have 300,000 ordinary share capital na credit. Lagay lang natin siya sa credit. Ito po, sir. Meron po kaming retained earnings. Isang debit, isang credit. Credit po namin ay 183,950. Tapos debit po namin ay 30,000. Ang mas malaki po, sir, ay credit. Kasi a different balance po. Ma-minus po namin siya. Tapos sundin po namin yung amount na credit. So credit natin siya lalagay. So 183,950 minus 30,000. Answer is 153,950. Okay? Sabi ko sa inyo hanggang retained earnings lang. So, ibig sabihin gagawin natin ay add na natin siya. Total lang natin ang debit and credit. Dapat ang sagot dyan ay 761,600 ang debit. Credit natin ay 650,475. Sir, hindi po balance. Paano po yun? Ano pong gagawin namin? Mali po ba kami? Hindi po kayo mali. Dapat po, itong net income natin ha. Itong net income. Yung net income na yan, nilagyan natin siya sa may statement of comprehensive income, nasa debit. Pagdating dito, kung saan may kulang, doon yung ilalagay ang net income. Same amount ha, hindi pag-minus, hindi pag-plus, kukopehin lang yung net income na amount. 111,125. Ngayon, pag in-add nyo yan, parehas, magiging sagot dyan ay 761,600. Balance na natin ang ating worksheet lahat. Okay? I hope clear tayo sa worksheet natin. Moving on, our next step 9, is the preparation of financial reports. Dito naman, ang first na financial reports, kung noon sa partnership, 4 yung ginagawa natin. Meron tayong statement of comprehensive income, statement of financial position, statement of changes in partners' equity, and then we have statement of cash flow. Dito naman sa corporation, 3 na lang. Ayan, nabawasan na siya ha. Ang meron na lang po tayo, statement of comprehensive income, a statement of financial position, and statement of cash flow. Nawala na yung statement of changes in partners' equity kasi nawala na po tayo partners' equity kasi hindi na to partnership. Ito ay corporation na. Sir, paano po yung capital nila? Yan po ay pupunta sa tinatawag nating SHE or shareholders equity. Okay? Again, SHE, shareholders equity na siya. Okay? Okay, moving on to the next part. Next part natin is the preparation of FS or comprehensive income. Dito naman, ang gagawin nyo lang, sige lang natin, insert ako ng para maintindihan nyo siya. Okay? Dito naman, guys, ang gagawin nyo lang, ang source nyo, ayan ko lang. Ang source nyo po dyan ay yung worksheet. Again, specifically yung statement of comprehensive income. Kukunin nyo lang dun yung mga amount. Sir, paano po yun? Itong nasa worksheet, ililipat nyo lang siya dito sa may report natin. Ayan no, copy nyo lang. Sales. Diba ito siya? Mula sales hanggang pababa, expenses. Ayun no, 560. Kung siya ay nasa debit, kung siya ay credit siya. Okay? Since ito, ang sales natin ay may contra account, which is sales returns and allowances and sales discount, deduction siya. Ito siya, 20,000. And then, 4,000. Minus lang natin siya. Okay? And then, kapag itong 6 sales natin minus itong parehas na contra account, pag minus lang natin siya, answer is 535,400. Okay, meron na kayo net sales.
Next, proceed tayo dun sa purchases. Purchases, copyin lang din natin siya. We have 400,000. And then, meron tayong contra account ng purchases, which is purchase returns and allowances and purchase discount. Deduct lang natin siya parehas. Answer is 378,200. Ngayon, para makuha ang cost of goods sold, meron na kayo net purchases. So, meron tayong merchandise inventory beginning. Ito yung sinasabi ko sa kanina class na since ito ay corporation, it involves the computation of cost of goods sold. Sir, kanina po sabi nyo, nag-compute po tayo ng cost of goods sold sa worksheet. Yes po, tama yon. Pero kasi kanina dito, pag tinan nyo ha, dito walang beginning at ending inventory. Kaya automatically naglagay tayo dito kanina, ay no, yung naka-highlight na blue na yan, naglagay tayo dyan ng beginning saka ending. Kasi pagdating po dito, balik ko ha, pagdating po dyan, eto na siya. Meron na siya dito, automatic. Kasi ito yung proforma, ito yung tamang format ng statement of comprehensive income. Dito detailed, dito sa may, doon kasi sa worksheet kanina, walang beginning and ending inventory kasi isang account title lang siya eh, merchandise inventory. Okay? Okay. And then, same process lang kapag beginning inventory, yung 100,000 natin, add lang natin siya. Kapag naman po ending inventory, since yan po ay ending inventory, pag sinabing ending inventory, yan yung natitira nating paninda. Halimbawa, nagbenta ang paninda natin ng mga sardinas. So, ang ating beginning inventory yung una nating puhunan. 100 pieces na sardinas. Yun ang beginning inventory. So, 100 pieces na yun, after natin makabenta, after accounting cycle, after isang araw, ang natirang paninda natin is halimbawa, 20 na lang. So, ibig sabihin ng ating ending inventory is 20 na lang na can of sardines. Ganun siya. Okay? So, deduct lang natin yung ending inventory para makuha natin yung cost of goods sold kung ilan yung nabenta natin na paninda natin. Cost of goods sold na benta. Kaya natin sa dinadadak yung ending inventory, of course, kasi nga, yung nabenta natin yung kailangan natin makompute. Tapos, pag ito 378,200 plus 100,000 minus 120,000 equals 358,200. Ngayon meron ka ng cost of goods sold, ito na nagastos mo ito na lumabas na paninda mo. Meron kang net sales, ito siya, highlight ko ng green. Tapos meron ka ditong cost of goods sold. Ngayon, kapag yan ay pinag-minus nyo, ang tawag dun ay gross profit. Ito yung mismong kinita nyo, gross profit. Okay? Ngayon, sir, ano po yung gross profit? Ibig sabihin nun, buo pa yan na kinita nyo, ang binawas lang dyan yung nabenta na paninda. So, ibig sabihin, itong 177,200 na yan, yan ay hindi pa bawas nung mga operating expenses nyo or OPEX nyo. Sir, ano na po yung operating expenses? Ayan, napasahod kayo. Nagbayad kayo ng SSS, bill pag-ibig, nagbayad kayo ng renta, nagbayad kayo ng utilities, or tubig, kuryente. Kapag itong mga to ay binawas nyo, ang tawag dyan ay operating expenses. Ang total expense nyo kasi is 66,075. Again ha, meron kayong gross profit, ito yung kinita nyo. Minus itong expenses natin na 66,075. Then papasok yung net income. Kapag tinotal nyo yan, dapat yan ay 111,125. Sir, ayun po, ito po yung net income namin. Paano po naman malalaman kung tama? Kapag itong net income, tumugma dito sa may worksheet natin na ginawa kanina, ayan o. Ibig sabihin, tama po yung ginawa nyo na comprehensive income and tama yung ginawa nyo na worksheet. Okay? Dapat tumutugma ha. Dapat tumutugma siya doon sa worksheet. I-note ko. Gawin natin. The net income should be the same as the income to get from worksheet. Ayan. Dapat parehas po yung nakuha nyo na net income doon sa worksheet. Kapag tama yan, nasa tamang landas kayo, tuloy nyo lang yung process. Okay? Next step po natin after ng statement of comprehensive income is statement of financial position. Ito guys, makinig kayo na maigi. Kasi baka tanong kayo ng assessor. Ang mangyayari dito guys, pansinin maigi ha. Dito kasi sa statement of financial position or positioning, burahin ko lang ito. Statement of financial position. Dito po ay, ang gagawin natin is,
yung equation lang natin. Ano po bang equation natin dito? Ano ba ang accounting equation? Assets is equal to liabilities plus equity. Kailangan daw balansin natin ang asset is equal to liabilities plus equity, yung account equation. So, itong naka-highlight na dalawang to, dapat ito ay parehas balanse. Ngayon po, ang mapapansin nyo dyan, pag chinek nyo itong account title, sir, wala po dyan input VAT. Di ba po asset yon? Yes, tama yon. Pero kung ano binigay ko sa inyong papel, ganun lang yung nakalagay dyan. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo nilalayo sa TESDA. Sa mismong TESDA exam, ganun din ang mangyayari. Walang input VAT. Sir, paano po yun? Ano po mangyayari? Paano po kayo mag-a-adjust? Ganito yan ha. Wala kayong buburahin dyan. Wala kayong gagawin sa mga account titles. Ganito po magagawin nyo. Ilagay ang asset, ang merchandise inventory, tsaka account receivable. I-total. Total current assets natin ay ito. 496,100. Tapos, pagdating naman dito, meron kayong store equipment, 120. Tapos, meron kayong accumulated depreciation, since yan ay contra account ni store equipment, minus natin siya. Tapos, ilagay dito yung total. Bali, 120 minus 9,000, 111,000. Okay? And then, we have office equipment, 87,000. Meron kayong accumulated depreciation ng 6,125. Total natin ay 80,875. Ngayon, itong 80,875 plus 111,000. Pag inad nyo yan ay total non-current assets. Sir, total assets po hinahanap natin. Itong non-current assets at saka itong current assets, pag add natin, total natin dito ay 687,975. Wala pang input VAT ha. Tandaan, walang input VAT. Sundan lang ha. And then, sunod naman po natin is accounts payable, withholding tax, expanded withholding tax, SSS at pag-ibig payable. Dito muna tayo. Pagdating po dito, ang gagawin nyo, since wala po kayong input VAT, ang gagawin po natin ay magkukumpute tayo ng VAT payable. So, ano po yung VAT payable? Ang VAT payable po, binabayaran natin yan na tax. Paano po ba kumputin, sir, ang VAT payable? Ito po siya. Output VAT. Ito ha, hindi ko sa PowerPoint sa gilid, sa left side nito, binibilugan ko na to. Output VAT minus input VAT is equal to VAT payable. So, ano pong gagawin namin dyan? Since wala po kayong input VAT, ibig sabihin magkukompute kayo ng VAT payable. Sir, paano po yun? Diba ito kayo, meron kayong output VAT dyan. Itong output VAT, huwag nyo gagalawin yung buburahin. Papalitan nyo lang siya ng amount ng VAT payable. Sir, paano po? Okay, try natin. Magkano ba ang amount nyo ng output VAT? Diba ang output VAT nyo ay 64,800. Sabi daw natin, minus daw natin si input VAT. Magkano ba input VAT? 58,500. Pag minus nyo yan, sagot dun ay 6,300. Yan ang ilalagay yung amount dito sa my output VAT. Ayun siya, 63. Okay? Again ha, hindi nyo ilalagay yung specific na amount dyan. Magkukumpute kayo ng VAT payable. Tapos after nya, ilagay nyo lang yung amount ng utilities payable na nasa worksheet and then cash dividends payable. Kapag inod nyo yan, itong mga to, total nyan ay 122,900. I-read ko lang ito para sure. Ayan, 122,900. Ngayon, total liabilities pa lang yan. Sabi nyo para makuha natin yung tamang balance, ito yung equation natin ha. Ito yung sinusunod natin equation. And then, punta naman tayo sa equity part. Ang equity part po natin, tinatawag natin shareholders, equity or SHE. Dito naman, ordinary share capital, lagay lang natin sa yung total niyan, 300,000. Pagdating po dito sa retained earnings, makinig na maigi dito ha. Sige, highlight ko na nga. Ayan, highlight ko. Ito pa isang keynote ha. Pagdating po sa retained earnings, ang gagawin niyo po dyan ay magko-compute ulit kayo. So, paano po compute namin dyan? Ganito siya, makinig. Beginning na retained earnings, magkano yun? 183 nga ba? And then, beginning inventory natin is,
Inventory natin, ay sorry. Retained earnings natin from our worksheet is 153,950. Ngayon, ang gagawin nyo dyan, di pa yun ang balance ha. Ang gagawin nyo po dyan ay, wait lang, yung 153,950 na yan, i-add nyo dyan yung ating net income. Lagyan natin net income. Magkano po bang net income natin? Nakuha natin kanina, 111,125. Pag inad nyo yan, ang lalabas na sagot dyan ay 265,075. Okay? Yan po yung balance ng ating retained earnings dapat. Tignan ng mga keynotes ha. Worksheet tayo kuha ng mga amount. Okay? So, ayan. Pag pinag-add nyo itong 300,000 and then 265,075, ang total na is 565,075. Ngayon, kapag in-add nyo yan, 565,075 dito sa may total liabilities, total nyan ay 687,975. Balance na siya. Okay? Sir, ba't mo pinag-add ang liabilities sa equity? Ito po kasi siya. Ayan. Ina-add talaga natin ang liabilities sa equity para mabalansin natin yung accounting equation. Okay na. So, balansin na. Tapos na tayo sa financial position. Next part natin is, tawag natin siyang statement of cash flows. Dito naman po, sige, lakayan natin yan. Sa statement of cash flows naman, madali lang to. Itong cash collected na to ito ay nanggagaling sa CRJ. Tandaan na ito ay sa CRJ. Sige, copy ko sa dito. Ang cash in natin, laki pala. Ang cash in natin ay nanggagaling sa CRJ. Yung total na lang nung mismong cash doon. Copy nyo lang, ayan, 423,600. Tapos lagyan nyo na siya agad dito, total cash in. Highlight ko lang, ayan, 423,600. Ito naman pong total cash out, pinakamadali lang din to. Ito naman ay nanggagaling sa ating CDJ. Okay? CDJ yan, yung cash out. Kaya hindi kayo malilito dyan. Sir, kagaya lang po ba siya ng partnership? Yung dulo lang po ng CDJ? Di ba? Ito yung CDJ na, sorry. Di ba ang CDJ natin ay may sa pinakadulo. Pakita ko sa inyo ha. CDJ. Ayan, ito. Para makita niyo siya. Ito siya, itong CDJ na to. Ayan. Lagyan ko na siya nakita. Ayan. Outline natin is color red. Ayan. Yan, itong binax ko na to. Ito yung cash natin sa CDJ, di ba? Ang gagawin nyo lang po dyan is kakapin nyo lang yung mga total na nandyan. Pero this time, hindi katulad na sa partnership, dito po, pagkasamahin na natin ang utilities. Yung magkakatulad na account, utilities, and then yung payroll. Ang payroll natin, ang composition yan, di ba dalawang payroll natin dyan? Isa dyan ay 22,100. Tapos isa naman dyan is 23,050. Kung saan ako nagkakamali. Yan yun. Pag pinag-add nyo yan, ito yung total, 45,150. Pinag-add na natin siya. Again, payroll ang pinag-add at saka yung dalawang utilities. Kapag in-add nyo na yan, dapat ang total nyo ay pares na nasa total sa CDJ. 449,100. So, ang gagawin nyo dyan para makuha yung net increase and decrease, ito siya ha. Net increase or decrease. Itong 423,600, minus natin siya dito sa 449,100. Ang cash in natin 423,600. Ang gastos natin is 449,100. So, ibig sabihin, naging negative siya. But sir, bakit po negative? Kasi po, mas malaki ang gastos natin kaysa sa pumasok na pera. Ayun no, itong 423, ito yung pumasok na pera. Pagdating sa gastos, 449,100. So, ibig sabihin, ang tawag dyan, hindi siya lugi ha. Ang tawag po dyan
ay, wait lang, hindi siya lugi. Copy ko lang to, wait lang, sorry na. Yan po ay hindi loss. Ang tawag po dyan ay pag mas malaki ang gastos kaysa sa pumasok na pera, ang tawag dyan ay insufficient. Insufficient yung cash natin. Sabihin, mas malaki yung gastos kaysa sa pumasok na pera. So, insufficient yung cash natin, kaya siya nagna-negative. O sir, may okay na po. Ito na po yung sagot namin. Tapos meron pa dyan, kaso lang, ito pa, meron dyan nakalagay, add cash balance September 1. Sir, saan po kunin yan? Doon po sa historical data natin. Yung nasa first page or second page ng paper nyo. Ang beginning cash nyo doon is 200,000. So, pag pinag-add nyo yung 200,000 and negative na 25,500, syempre, pag minus nyo kasi may negative. So, ang sagot dyan ay pag pinag-minus ay 174,500. Sabi daw natin, ang note natin dyan, dapat daw, yung ending cash balance na lumabas dyan, dapat ay parehas nung cash balance. Ano pa naman? Dapat parehas ang cash balance na nandoon sa CDJ and din sa worksheet natin. Kapag tumama kayo doon, so ibig sabihin, tama yung ginagawa nyo. Tandaan ang note ha. Cash balance should be the same as the cash balance in the financial position. Ayun natin to. 174,500. I-check natin sa financial position. Ito po siya. Ito. 174,500. Okay? Nagets siya? I hope nagets nyo. Malapit tayo matapos. Pagtapos tayo sa last natin na financial report, which is cash flow, ang next step naman natin ay preparation of closing entries. Hindi muna to ha. Punta muna tayo sa GJ3. Sa atin, GJ3. Ito. Ang GJ3 naman natin, ang gagawin lang po natin dyan, ang mga special notes. Lagyan muna ng special notes ha. Ang special notes po natin dyan ay ito. Ay, no. Sorry. Special note natin dyan ay ito. Actually, class, dalawa kasi yan. Dalawa yung, ito kasing isa, itong nasa may paper nyo is ito yung mahirap na method na nanggaling sa test mismo. Tapos may ginawa ako na way, parang sa padali siya. Pwede ko naman itong ituro sa sa Monday siguro. Pero sige, since for your reference na lang din, turo ko na lang din siya dito para sure. Ang first option natin, sinatawag, ito hindi nyo to ma-search sa internet. Ito ay gawa-gawa ko lamang. I mean, ako lang nagtawag sa kanya. Tinawag ko siyang balance method, option 1, and then option 2 naman is account method. Okay? Dalawa yan. Again, hindi nyo ito ma-search, bahala kayo kung mag-search kayo. Pero wala kayong makikita niyan kasi gawa-gawa ko lang yan. Yung option 1, ito siya. Yung nasa TESDA. TESDA mandated. Diyan naman, ang gagawin nyo diyan is tatlong way. Ito. Balance method sa TESDA ha. Ito, pero yung mga pangalan na yan, ako lang nagawa niyan. Baka kasi mag-search kayo, what is the balance method in closing entries sa internet o sa YouTube? Wala kayong makikita niyan. Ayun ay tinawag ko lang para at mabilis ko siya matandaan na matutunan. Itong again nasa may right side nyo, ito ay balance method. Tinawag ko siyang balance method kasi tatlo yung kina-close nyo dyan. Ito, to close all the account that has credit balances. Number 2 is to close all the account that has debit balances. And lastly, to close net income to retained earnings. So, paano po gagawin dyan? Kapag po kasi closing entries, ang ginagawa po natin is pinapatay natin ang mga nominal or temporary accounts na hindi mag-carry over to the next accounting period. Kaya po natin siya kino-close kasi nga po hindi siya nag-carry over to the next accounting period. Kasi nga po siya ay temporary
accounts lang. So, sir, paano po natin siya pinapatay? Pinapatay po natin siya by ano? By reversing its normal balance. So, paano po yun? Ganito siya. Yung debit, okay, so baba ko na nalagay para kita nyo. Ayan. Yung debit na normal balance sa account, kapag siya ay nilagay nyo dito sa closing entry, siya ay magiging credit. Kasi nga po, sabi natin, binabaliktad natin or nire-reverse natin yung normal balance niya. So, pag yung normal balance niya is credit, ang mangyayari, siya ay magiging debit. Okay? So, ang source po natin dyan, ang source po natin dito, ay ang ating sorry, wait lang. Ay, sorry. Ayan. Statement of comprehensive income. Yung mga account na kukunin nyo is, yung mga account natin lang gagamitin nyo is kukunin nyo lang siya sa statement of comprehensive income. Ilipat ko ha. Again, meron tayong tatlong i-close. To close all the account that has credit, and then to close all the account that has debit, and then to close net income to retained earnings. Balik tayo dito sa may. Na. Tapos, balik lang tayo dito sa may comprehensive income natin. Ay, nawala ito. Ay, pass na pala. Ayan. Comprehensive income. So, sabi daw natin dyan, lahat daw po ng may credit balances, ang gagawin po natin siya is babaliktad natin, ilalagay natin siya sa ating closing entries. So, paano po yun, sir? Ganito siya. Hanapin nyo muna dyan lahat ng may credit balances. Ano ba yung may mga credit balances dyan? Tignan nyo. We have, ayan, sales. So, yung sales na credit balance niyan, pag nilagay natin siya dito, siya ay magiging debit. Ayan, kaya nilagay natin siya debit. Okay? Again, normal balance po ng sales ay credit. Pag nilagay po natin siya sa closing entries, papatayin natin siya, babalik ta rin magiging debit. Ano pa kaya? Meron tayong, purchase returns and allowances. Siya ay credit. Pag nilagay natin siya dito, siya ay magiging debit. And then we have purchase discount. Magiging debit ulit. Ano pa kaya? Meron tayong ending inventory. Merchandise inventory end, yung 120K. Yan ay normal balance na ay credit. Pag nilagay natin siya dito sa closing entry, siya ay magiging debit. Okay? So, ngayon, yan lang yung mga account title natin. So, kapag tinotal nyo yan, lahat yan ay debit lang. So, ang kulang natin is credit. Kapag may kulang, kung saan may kulang, doon maglalagay ng account title na income summary. Tapos, i-add lang to lahat. I-total, yun ang nasa income summary. Automatic na yun na kapag may kulang na account title, ilagay ay income summary. Kasi lahat naman ay mapupunta sa income summary. Okay, next. Sabi doon natin to close all the debit, the accounts that has debit balances. Ano ba yung mga normal balance na ay debit? Of course, lahat ng expenses. Ayan na siya. And then, meron tayong sales returns and allowances and sales discount. Plus, meron tayong beginning inventory. Ang beginning inventory po natin yan ay, ang normal balance yan ay debit. So, pag nilagyan natin siya dito, siya ay magiging credit. Ayun, kaya pansin nyo guys, i-adjust lang natin. Yan ay nasa credit, naka-indent. Ayun. So, lahat yan ay credit. Sir, paano pong gagawin yan? Lahat po sa ay naka-credit. Ano pong nawawala? Wala tayong debit. So, ibig sabihin, maglalagay kayo ng account title na income summary. Kasi add lang natin itong mga nasa credit natin para makakaroon tayo ng debit. 590,675. Okay? And then lastly, to close. Nakalimutan ka pala explanation. Dito naman explanation. To close net income
to income summary. Sorry, to retained earnings. Dito class ha, again explanation to, sorry, pala again. Wait lang. Hindi pa ito lang. Ayan. Dito, ang explanation dito is to close all the account that has debit balances. Dito naman, explanation nyo lang dyan is to close all the account that has credit balances. Ayan. Dito naman sa last part natin, which is to close net income to retained earnings. Ang gagawin nyo lang dyan, retained earnings. Dyan naman is, mag-debit lang tayo ng income summary and credit tayo ng retained earnings. Kasi nga po, ang kina-close natin ay net income. Yung net income natin mapupunta siya diretso sa ating income summary. Tapos, again, kina-close natin yung net income sa retained earnings. Kaya tayo nagkaroon ng credit na retained earnings. Ayan. Bakit po sir 111,125? Kasi po ang kina-close natin ay net income. Okay, so 11125. Total nyo lang yan, 1,403,600. So, sige, yan lang muna tuturo ko. Tapos, ituro ko sa inyo yung simplest way or mas madaling way during our classroom discussion para mas magets niya siya. So, ngayon, ito muna ang aralin. Yan muna ang gagawin nyo. Yan ang ilalagay sa inyong answer sheet. Ito yung susundin niya. Okay? Questions pa. Baka may questions kayo, ito nyo na lang sa akin sa classroom. Okay? Saka itong option to, ito kasi pinakamadali. Ito yung ginagawa ko lang. Okay? This time naman, ito lang siya. Ito na pala. Ba't ko pa yan? Ayan siya. Same lang din naman. And then last naman natin, second to the last step is just to prepare the post-closing trial balance. Kung kanina po, ang ating closing entries ay mga temporary accounts. This time, ilalagay po natin sa post-closing trial balance ay mga permanent accounts. Sila po yung mga naki-carry over to the next accounting period. So, ibig sabihin, at the end of accounting cycle, sila ay lagi may balanse. Pansinin nyo, sir, di ba po kanina sa financial position, pinagsama po natin ay nawawala po yung input VAT. Dito naman, paghihiwalay natin ang input VAT, ito, at saka itong amount ng output VAT. Ay no, pares na siyang kung ano amount nila, ilalagay na siya dyan. Kasi diba kanina pinag-minus natin siya. Dito naman, makahiwalay na siya. Pero, itemize nyo lang. Ayan. Para hindi kayo malito, ang gawin yung basis ng mga account title. Kasi magsusulat kayo dyan eh. Account titles is kunin nyo dito sa account title sa my worksheet. Ayun, no? Mula cash hanggang retained earnings. Sir, saan po kunin yung mga amount? Kunin nyo tong mga amount na to doon sa kunin nyo lang yung amount na yan dito sa ating pwede sa worksheet. Ayan, pwede sa worksheet or pwede rin naman dito sa financial position. Ito, mas madali naman yan. Okay? Pero ang suggestion ko sa inyo, sa worksheet kayo kumuha. Kasi sunod-sunod na naman yung copy nyo lang. Except dito sa retained earnings. Kasi dito nyo ha. Sorry na baka mahilo na kayo. Pagdating kasi dito, pansinin nyo to ha.